Ito, I think po ang pinaka-realistic na pag-apologize ng Pangulo is not, I'm sorry because I did this. I'm sorry for my allies. Kaya ito, iaalay ko itong malaking balyena. Sa tingin niyo po, sabi niyo nga, yun yung paraan ngayon, yung pinaka-konkretong paraan. Sino sa tingin niyo po ang pinakamalaking balyena? Pangalanan na po natin, kaya ba? Si Speaker Martin Romualdez. Si Congressman Saldico, si Congressman Sandro Marcos. Marami pa yan. Marami pa yan. Lalo na tingnan nyo kung nasaan nakapark. Nasabi ni Congressman Toby Chanco, yun nga lang i-release lang yung small committee Iko, yung listahan ng proponents, alam mo kung saan nakapark. Alam mo kung sinong sinagasaan. Doon pala dalawang yon. Get all those legislators. What can we do? Our democracy is fragile, no? In the process, the 318 members of the House of Representatives, liliit yun. But it has to start somewhere. Hindi pwedeng hearing ng hearing. Hindi pwedeng district engineers lang ang nakukulong. Yung dalawa, si Sandro at saka si Speaker Martin, nag-ICC. Hindi naman nila inopen sa public. So hindi na alam ko ano nangyari. Pag mo ang Ilocos Norte, yun yung issue ko dun sa top 15 contractors. Tingnan natin ang Ilocos Norte at ang Leyte. Buksan natin. Sa Leyte, there are 66 contractors doing so many projects. Ano yung kilometro? Ibang factor? Sa amin, for so long as the paper trail is there, all advocates are able to understand and piece these things together. SBN